welcome to Tarot with Chiva. So today we will start reading a tarot for 2026 and we will start with Aries sign. This is general reading, so if it's not resonate with you, please leave it behind, and if it is, use it as a guide. So Aries, ang iyong 2026 is maganda. Sa financial mo maganda based on astrology. On March 6, nasa sign mo si Mars. March 20, malakas ang influence sa'yo ni Sun. And sa April, nandyan sa house mo si Mars, Mercury, Uranus, at saka si Sun ulit. And sa May, malakas din si Mars sa iyong Sun. So, malakas ang influence sa'yo ni Mars during all 2026. So, titignan natin ito. Sa June, andyan si Jupiter, no? Ma-influencehan ka din ni Jupiter. And July, Mercury ulit. August, si Venus. Andyan sa'yo si Venus. September, malakas ulit si Mars sa iyong sign, and Mercury once again sa October. And then November, December, malakas ang influence sa'yo ni Sun. So Sun means, eto na tayo, Sun means is a father of all the planets. So si Sun is about pride, no? It's about influence, no? It's also about magiging aggressive ka, no? Then, may ipapakita mo kung lalaki ka, may maipapakita mo yung authority figure ng lalaki. Kapag malakas ang influence sa'yo ni Sun. No? At maganda ang iyong 2026 only kung ikaw ay magbabalance ng sarili mo. No? Dahil malakas ang influence sa'yo ni Sun, magiging aggressive ka sa mga bagay. So, tingnan natin. So, sa third house mo, proud ka sa iyong idea, communication, and center ng buhay mo during time na nagkikreate ka. No? So, your creativity, may express mo siya sa bawat plano mo at may express mo siya sa salita, no? That's how you express yung authority figure mo as a magpaplano ka or mag-e-express ka ng sarili mo, no? And then si Mercury, dahil sa influence ni Moon sa'yo, mararamdaman mo yung pag-iisip ng malalim, no? Mag-iisip ka ng malalim. Tapos si Mercury din kasi ay magdudulot sa'yo or meron kang pagkakataon magkaroon ng mga komunikasyon. Pwede ka ding mabigyan ng pagkakataong mag-travel or makipag-meet sa mga kaibigan mo or sa mga family mo sa malayo, no? Kaya makaka-receive ka ng mga messages, no? Na baka mag-travel ka, no? So, during this Mercury, malakas ang iyong communication skills. So, bilang malakas ang iyong communication skill, Aries, may mga pagkakataon na medyo magiging aggressive ka, no? Kasi nga, mararamdaman mo yung pagka-authority figure mo no? So, mag-i-express ka sa bibig, no? Gamit ang iyong bibig or gamit ang words, no? So, aspect of opportunity tayo. Sa opportunity mo, magiging adventurous ka sa taong 2026. And, wow, malakas din ang iyong psychic ability. No? Maganda din to. Individuality, no? Malakas ang influence mo sa communication, no?
negative naman ito, kailangan maging responsible ka lang talaga sa mga sinasabi mo, sa mga galaw mo, no? Huwag kang masyadong mag-explode, no? Kasi, parang yun yung mawawalan ka ng opportunity pag ganun yung ugaling ipinakita mo sa mga tao, no? At saka, kailangan yung pagka-psychic ability mo, pagka-psychic mo, gamitin mo sa maayos. Hindi sa negative na bagay, no? Kailangan positive lang na bagay mo gamitin yung iyong pagka-psychic. Kasi, pagiging psychic is about na ini-express mo yung spirituality mo no? So, may mga panahon na imbis na tanggalin ng mga old pattern mo or old habit mo, mas makakabuti sa'yo na gamitin mo ang mga iyon para mag-isip ng idea or maging inventive, no? Sa mga idea mo para gamitin mo para mag-growth ka. No? Example, naging rebellious ka, no? Naging rebellious ka sa isang bagay. Ngayon, mas maganda na gamitin mo yung talino mo sa mga desisyon mo at gamitin mo ito para mas mag-growth ka, no? Sa sarili mo. So, ito yung mga opportunity na pwedeng ibigay sa'yo ng mga influence sa'yo ng planets, no? Especially si Uranus, no? During this time. So, sa luck mo naman, malakas ang energy mo. Din 2026, of course. More on action ka. Magkakaroon ka ng luck sa paggawa, no? Hindi lang sa utak, sa paggawa. Yung passion mo. Yung luck mo, nasa passion mo yan. And, kailangan fair ka lang sa lahat ng bagay, no? And then, kailangan hindi ka reckless, no? Minsan may mga bagay or decision tayong minsan hindi nakakatulong sa pag-growth natin, no? And then, wag masyadong selfish during 2026, no? Wag masyadong magalit. And when it comes to alam niyo na sa connection with your partner, especially sa bed, no? Huwag masyadong maging negative. Ito yung makakapag block sa luck nyo, no? Sa maganda yung mga opportunity, no? Yung pagiging impatient mo din, yung hindi mo masyadong hindi ka makatiis sa mga bagay, tapos bigla ka na lang magagalit or magiging impatient sa bagay, yun din ang makakapag-lock ng iyong lucky in 2026. And then, sa energy mo, hindi din maganda yung nag-hate ka, no? So, tanggalin mo yung hate mo para mag-open yung lucky mo. When it comes to money naman, makakakuha ka ng lucky when it comes to money, doon sa mga passion mo, sa mga gusto mong gawin, no? And mapagbigay ka, so kailangan, once you receive, you give, no? So kailangan mong magbigay, or lahat ng mga abundance mo, lahat ng mga lucky when it comes to financial, or kahit pa sa sa love, family, kailangan mo rin ibalik sa nature, no? So, sa 5th house mo, andyan si Leo, which is Leo ruled by Sun again. So, malakas talaga yung impact sa'yo ni Sun, no? Aries. And also, nandyan din si Venus. Si Venus is about balance and separation. So, within 2026, kapag hindi mo siya binalance, mawawala, no? For example, meron kang opportunity ngayon. Hindi mo siya binalance, mawawala na yun. So, maghahanap ka ulit ng bagong opportunities. Another example, kapag may luck na dumating sa'yo, hindi mo siya binalance, mawawala din yun. So, Venus is about balance and separation. No? When it comes to nature, love, no? Authority, spiritual love, lahat. So, bilang isang Aries na fire element din, marami kang matututunan within 2026 and malakas talaga ang impact or influence sa'yo ni Sun. Which is Sun din is fire din yan eh.
no? So, balance mo lang, give and take, di pwedeng take lang ng take, kailangan magbigay ka din. Kailangan mong ibalik sa nature, no? Kailangan mong ibalik sa ibang tao yung mga natatanggap mo, no? Kung kinakailangan mong tulungan yung mga nangangailangan, kapag nandyan na yung lucky mo, yung abundance mo, yung pera mo, yung lahat ng love mo, energy mo, no? Ibalik mo. And then magtutuloy-tuloy to. So, you have opportunity in 2026 and you have luck in 2026 and you also have luck in money. Pero makukuha mo lang yung luck ng money mo sa passion mo. So, ang advice dito is kailangan i-balance mo imbis na magalit ka, no? Maging masaya ka na lang na kahit papano tumanggap ka or tanggapin mo yung mga bagay na alam mong makakagalit sa'yo, no? Tanggapin mo lang. Acceptance ba? Sa action, kailangan huwag ka magiging impatient, no? Sa passion, huwag ka masyadong magiging negative, especially sa love life. Sa pagiging fearless mo, kailangan di ka magalit. Fair lang talaga dapat, no? Kasi hindi naman lahat ng bagay na hindi fair, kailangan lagi nating ipakitang ayaw natin yun. So, kalmado ka lang dapat dito, no? And then, bawal maging selfish and recklessness. So, ayun ang iyong 2026 astrology reading. And then, let's move to your tarot. So, yeah, let's move to your tarot card reading. This is general po. At bago tayo mag-move sa iyong tarot card, bibigyan mo na kita ng manifesting card. But remember, Aries, makakapag-manifest ka lang kapag hindi mabigat ang iyong energy or hindi mabigat ang iyong pakiramdam. So, kailangan maayos ang pakiramdam mo, malakas ang psychic ability mo, malakas ang spiritual belief mo, no? And kailangan kahit papano, nakarelax yung energy mo para magkatotoo yung mga manifest mo. No? So, let's start. This is your manifest card, Aries. For Aries, please. You have, I discovered who I am. So, babasahin ko, no? I discovered the riches within me and acknowledge my true self. I see myself as unlimited being and marvel at the beauty of my life. I recognize the wealth of possibilities available to me as a being of light. In discovering who I am, recognize the divine within me. Okay? This is your manifest. Pwede mo ito i-screenshot para magamit mo siya pag ready ka na mag-manifest. Okay? Alright, so let's move to your tarot card. So, titignan natin yung iyong energy. At energy na maaaring pwedeng pumasok sa'yo within 2026. Okay? For Aries, please. Okay. So, you have 8 of Swords, you have 2 of Pentacles, and you have the 4 of Swords. Makikita mo dito sa card, no? Ito yung card ng hindi mo pa nakikita kung ano yung nasa paligid mo. So, lahat naman tayo, no? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future natin at ano yung mangyayari sa paligid natin, no? Within these coming months or years. So, wag mong pabayaan itong mga nagbablock sa'yo para hindi mo makita ito. Wag mong pabayaan na i-block ka, no? So, don't be afraid na mag-move forward kahit hindi mo alam yung nangyayari at di mo pa alam ang mga mangyayari sa'yo, no? So, go with the flow and then huwag ka masyado mag-overthink, no? Kasi overthinking kasi minsan nagdudulot yan sa atin ng unluck ba? Unluck
unlucky na situation. So, wag masyadong mag-overthink, kaya relax, no? Kasi the way na nag-overthink tayo, mas yung energy natin is na didrain tayo. And then, umaabot tayo sa pagiging negative na tao. Tapos, madalas tayong magalit, nagiging selfish tayo, nagiging reckless tayo sa mga desisyon natin, no? So, maganda talaga na wag natin masyadong isipin kung ano yung mangyayari in the future dahil wala sa atin kahit sino makakaalam kung anong mangyayari sa future natin. So, that's your 8 of Swords. So, move tayo dito sa 2 of Pentacles small. Si 2 of Pentacles, it's about balance. So, kanina sa astrology mo, kailangan mo talaga ng balance. So, sinasabi din sa ni tarot card na kailangan mo ng balance sa lahat ng bagay, no? Wag magalit, no? Wag maging negative. Wag maging reckless, wag masyadong maging selfish, no? Wag masyadong aggressive, no? So, this is about balance. And then, let's move to the next card, which is you have 4 of Swords. For 4 of Swords is about take time, no? So, sinasabi dito ni Tarot or ni 4 of Swords sa'yo na kapag nakakaramdam ka ng negative na energy sa'yo, no? Mas maganda na ipahinga mo, no? Ipahinga mo lang. Mag-ano ka muna, mag-step back ka muna. Sandali, pag-isipan mo muna bago ka maglabas or mag-aksyon, no? Napaka-importante yung bago tayo umaksyon is maganda is yung pag-iisipan muna natin. Especially your 2026 Aries is yung communication mo, yung opportunity mo is, yung passion mo is about sa action mo at saka sa mga words mo. So, think before you speak, no? And then, kapag nakakaramdam ka nga ng mabigat na energy sa'yo, mas maganda pag-isipan mo muna. No? Take time. So, yan ang sinasabi sa'yo ng 4 of Swords. So, this is your energy, no, for 2026 May. So, ano yung mga energy na papasok sa'yo? Tingnan natin. So, energy towards Aries for 2026, please. Oh, wow. So, you have 8 of Wands, you have the Star, and you have Knight of Wands. So, dito muna tayo kay 8 of Wands. So, yun nga, ang sinasabi is may mga ideas na darating sa'yo. No? May mga ideas na darating sa'yo. Itong mga darating sa'yong mga ideas, mabilis. Mabilis daw ang speed nito. Mabilis ang speed. No? Bibigyan ka ng mga desisyon na kailangan mong magdesisyon ng mabilisan. Ifo-force ka ni universe mo. For example, is about may opportunity kang dumating. So, kailangan mong kailangan dito ng quick decision, no? Pero, kailangan talaga, kapag nag-desisyon ka ng mabilisan, so kailangan para sa'yo fair to, para sa'yo totoo to, no? Hindi ito basta-basta na, kasinungalingan na opportunity, yung mas lalong magda-down sa'yo, no, kailangan mong pag-isipan. Pero, kailangan mong magdesisyon ka agad. So, mabilis ang speed nitong opportunity ng mga darating sa'yo, no? Sabi ni universe. So, it's about your idea. So, mayroon kang opportunity na kung ano yung pumapasok sa isip mo ng mga idea, yun ang opportunities mo. So, trust your intuition dito. So, katulad nga niyan, no? Sinabi dito is, meron kang the Star. So, once na maganda yung mga desisyon na gawin mo, Aries, is lahat ng mga ito is magtatagumpay. Magtatagumpay ka. No? This is about opportunity, renewal, faith, hope, healing, rejuvenating, unexpected help. So, lucky. Lucky to. No? Ito na yung mga kasagutan sa lahat ng mga hinihiling mo. Pero huwag mong kakalimutan yung mga advice, no? Huwag masyadong maging negative, huwag magalit, no?
Huwag maging selfish, maging fair sa lahat ng bagay, no? Let's move to your Nine of Wands. You have Nine of Wands is yung energy na darating sa'yo, it's time, no? It's time na. 2026, new beginning, it's time to express your energy, your passion, your generosity. Nabulol ako sa part na yun. Generosity, yung courage mo, yung creativity mo. This is the time for you to grow, Aries. So, ito yung main mo na energy na darating sa'yo in 2026. Which is you have star, diba? So, star means lahat ng mga pangarap mo is matutupad. Basta, so, i-balance mo lang talaga ng maayos lahat at meron kang luck sa 2026. So, advance congratulations to you. Alright, bibigyan kita ngayon ng advice for angels. Angels, advice for Aries, please. Advice for Aries, please. Yan, you have change in direction. The changes you're experiencing are divinely directed by your newborn willingness. So open your heart to love and our guidance. You are protected now and in the future. So follow your path to the happy outcomes you desire. Ganda. So, diretso ka lang sa path mo, no? Napakagandang card. And lucky ka sa 2026, Aries. Isa lang ang talagang dapat mong ingatan. Kung paano ka makakakuha ng luck sa 2026 is yung iwasan mo yung mga bagay na magkakapagbigay sa'yo ng problema. Like for example, yung energy mo, yung action mo, yung paano ka mag-express ng sarili mo sa ibang tao, no? Para hindi ka magkaroon ng gulo dahil 2026, sarili mo lang ang problema mo. Sa totoo lang, ito yung lumalabas sa card at ito rin ang lumalabas sa astrology mo. So, patient, no hate, no negativity sa love, no? Walang selfishness, tsaka walang dapat na mga maling desisyon, no? Kapag sinabi ng intuition mo, ng isip mo, kung ano nararamdaman mo na itong bagay na to, hindi ito okay, huwag mong tanggapin. Okay? Trust your intuition. Kasi meron kang psychic ability in 2026. So use it, no? Gamitin mo, take advantage of it. Gamitin mo siya. So, that's your reading for 2026 Aries. I hope na naka-resonate sa'yo kahit konti. And maraming salamat po sa mga subscribe and nag-likes and follow ng aking page at saka ng aking channel. Thank you so much and see you in my next video.